Okay, sabi ni Reynaldo Carte, nawala Marcos Sr. Pumalit Aquino. Napunta kay Ramos, pumalit Estrada, tapos Arroyo. Tapos ibinalik Aquino ulit. Walang nangyari. Biglang dumating si President Rodrigo Roa Duterte, ayun, gumanda. Dumating si Marcos Jr. Naku, Ayun. pumangit. Kaya Patay nga, tayo. ito po ang nangyayari ngayon, partner. Ang maganda ho, dahil napabilis yung impeachment trial. Napabilis. Oo, akala siguro ng prosecution team na i-cross-examine pa ng depensa ang kanilang unang dalawang isinalang na mga manager ng land bank, partner. Sa makatwid, ang tawag dyan, partner, they are good. You know, they are good for nothing. Oo. Maganda pero walang kwenta. Correct. Di ba? Kasi ako sa akin, pabor pa nga sa atin. Nagpabor. Yung mga statement, pabor sa atin. Pabor sa depensa, yung mga kasagutan ng dalawang branch manager, basta ang nagmarka lang doon ay yung unusual na transaction, hindi ibig sabihin na mayroong naganap na kahina-hinalang parang yung kahina-hinalang transaction, partner, no? Kasi para masabi mong suspicious. Suspicious. Ayan. Suspicious. Kasi para masabi mo, partner, na may kahina-hinala dyan, i-withdraw, dapat mapatunayan mo, hindi dyan sa bangko. Correct. Patunayan mo kung saan idinila ang pera. Doon mo ipakita ngayon yung ebidensya mo, alam nyo po ba, yung 125 million, ibinigay po sa ganito, ibinulsa. Ito po yung mga resibo, katibayan, ganito, overpricing tayo, ganito, ganyan. Ang problema, wala po silang ganun. At saka Diba? sinabi mismo ng mga manager, walang suspicious transaction ang Office of the Vice President. Period, partner. Ayun. At kaya nga dyan sa pangyayari yan, basahin natin si Christopher Esguerra, partner. Sabi niya, tungkol to sa racket, baka doon sila isasaka yung pera sa racket, ba? Kanina, partner, binasa Kanina pa yan, partner. Nabasa mo na, At saka napaganda pa kasi, alam mo, nakakatuwa talaga tong si Senator Robin Padilla. Kunti lang yung pagsasalita niya, kunting-kunti lang, pero diretso, partner. Talaga naman. Oo, diniretso niya pagtanong itong yung pangalawang sumalang na branch manager, partner ng Land Bank, na ang sabi niya, meron bang suspicious transaction ang Office of the Vice President? Ang sagot ng branch manager, wala, partner. Wala. Doon, partner, naka-score ang depensa doon, ha? Wala. Oo, at diniritsa naman na tinanong ni Senator Robin Padilla, itong yung si Chihuahua, partner, Chihuahua. Chihuahua, yung taga Maynila. Oo, yung naman yung partner, no? Tinanong, partner, kung ang confidential funds ba ay ang confidential funds, intel funds, ay usual ba ito sa mga sangay ng gobyerno, partner? Alam mo ang sagot ni Chua, hindi daw. Hindi daw, partner, kasi merong mga ahensya ng gobyerno na walang intel funds, partner. Yung walang intel funds, partner, talagang okay yun eh. Kaya nga lang, yung mga may intel funds, pag may confidential fund, halimbawa, partner, saan man nagagamit yung mga confidential fund? Halimbawa, sa military o kaya sa mga, usually ginagamit yun, kahit sa Office of the Vice President, yung penetrate sa mga eskwelahan para malaman kung sino yung mga recruiter ng NPA. Ngayon, may kasabihan tayo, hindi aandar ang sasakyan kung walang gasolina. Ngayon, magsusugo ka doon ng isang tao, ang tawag dyan, deep penetration agent o kaya naman ay mga confidential agent na hindi mo pwedeng makilala at ilabas sa mga pangalan, wala pinagkaiba to. Doon sa mga confidential na binibigyan na reward, ayaw nga ipakita yung mga pangalan, ayaw ipakita kung yung mga itsura. Diba? Yun yung mga confidential. Pag sinabi mong confidential, partner, papasok tayo doon na hindi kailanman pwedeng ilabas yan. Kaya lang naman gustong ilabas yan, partner, alam mo sino gusto maglabas yan? Sino? Yung mga CPP, NP, NDF na penetrated na ngayon, ang napapasukan ngayon ng gobyerno. Correct. Para malaman lang, sino ba itong mga nasa loob namin dito? Mismo. Kasi humihina kami. Yun. Partner, hindi na ito po'y nagtaka rin tayo dito, partner, ha? Dahil sa mga naunang mga, yung Article 4, no? Of impeachment, Article 4 ng prosecution labang kay Inday Sara. Grabe, lahat ng mga dokumento, kini-question ng depensa, lalo na si Atty. Binluan, yung mga legalidad ng mga dokumentong pinapakita ng prosecution sa impeachment trial. Pero dito po ngayon, nanibago tayo.
Kasi si Attorney Michael Puwa po yung sumalang, hindi na po question ng depensa ang authenticity ng 4 na chiki. Kaya naging common exhibits na lang ang mga ito, partner. Sa makatuwid, ang nangyari ay... Oo. Patay kang bata ka. Bakit patay kang bata ka? Patay kang bata ka, bakit? Kumbaga, gumamit sila ng bomba, yung bomba sumabog sa kanila. Ayun. Diba? Useless yung ginamit nilang mga witness eh. To be honest. Oy, may pahabol tayo kay Josie Daria. Oh. Sabi ni Josie Daria, at good day, Service Doc at Sir Brothers Travelers. Magandang hapon din po sa inyo. Oo. At meron namang kakampi ng prosecution ng mga senator. Alam mo natin yon, yung mga bindalaw. Sometimes. Grabe diba? naman yung tanong ni Erwin Tolfo. At ano yung tanong? Alam ba daw ng bank manager na ang pirang bini-withdraw ng Office of the Vice President ay para sa confidential funds? Anak ng kamuti naman. Bakit ba confidential nga ni? Partner, pag Hindi, partner, yung word na ginamit niya, alam mo ba na alam mo hindi na po trabaho ng bank manager kung yung wini-withdraw po ay para sa kung saan yan. Tandaan nyo, ang trabaho po nila ay limitado lamang sa bangko lang. Correct. Pag nag-withdraw, wala na pakialam kung saan dalhin yung pera. Di ba? Doon mo makikita kabobohan ng minsan lumalabas yung kabobohan, promise eh. Correct. Tapos partner, ito pang matindi. Tinatanong pa yung mga lagayan ng pera kung ilang bag. Bag. Kung ilang gym bags na nilalagyan ng pera. Kailangan pa ba yan? Alam mo, partner, doon ako nagugulat kay Senator Tulfo, no? Wala lang nga kayo napatunayan doon na ninakaw yung pera doon sa articles of impeachment. At para saan pa yung paano ba ni-withdraw yan? Sino ang kasama niyan? Hindi ba dapat meron kayo? Napahiya pa siya, partner. Di ba dapat dinideliver niyo yan? Naka-armor yan? Naku, diba? pwede. Naka-armor yan. I-deliver pala yan. Alam ko, hindi na-download lang yan. Yung pera? Chiki lang yung partner pag ganyan, tapos i-deposit, no? Pero ito withdraw na pera, kaya nakadampol. Tapos ay Gym bag. Oo. Mga bag. Ang tanong ni Erwin Tulfo ay ganito. Nung po bang withdraw sa inyo, sino po nagbuhat? May kasama po sila. Hindi ba dapat naka-armor yan, deliver? Ang ganda ng sinagot ng bank manager, partner. Wala po sa usapan namin yan, wala po sa kontrata po walang namin yan. kontrata na ilagay sa armor, di ba? Pero ang pinupunto kanina ni Erwin Tulfo, ni Bendalo, is about doon sa, totoo niya, partner, yung sinasabi niya na, yung hindi man lang kayo nag-isip kung bakit nag-withdraw ng ganyang kalaking halaga. Bakit sila nag-isip pa sa flood control? Hindi, partner, ang sabi ko, kahit grade 1, maintindihan ito. Correct. Ang trabaho po ng bank manager, ay pag may nagdeposito, tatanggapin. Kapag may nag-withdraw, i-withdraw. Hingan ng requirements. Requirements. Yun lang. Hindi po trabaho ng mga bank manager ang maging investigador kung saan dadalhin yung pera. Mr. Erwin Tulfo, listen very carefully. Makinig po kayo. Ganun po ang trabaho ng mga branch manager. Kapag nag-withdraw kayo, nagdeposito kayo, i-deposito pera ninyo. Magbubukas ka ng bank account, trabaho po nila yan. Pag mag-withdraw kayo, trabaho din po nila. Pero never po nilang kukwestiyonin, ay ma'am, mag-withdraw na po kayo? Oo. Magkano? 125 million. Teka mama, bago po namin kayo palabasan ng 125 million, papadala ko muna po yung investigating team namin. Palagay ko, mababatukan po tayo pag ganon. Correct. Di ba? Kasi nga, ang sabi naman ni Ordonio, isa sa mga sumalang sa witness ngayon, partner, nagpapakita naman po ng mga kaukulang mga requirements, dokumento, authorized representatives, valid ID, ang representative ng Office of the Vice President bago ito mag-transact, partner. Correct. At ipinaliwanag din ng witness yung mga transaction na lampas umano ng 500,000. Alam naman natin, pag lampas ng 500,000 ay covered po yan sa transaction sa ilalim ng AMLA. Pero pag more than partner, siyempre titingnan kung ito ba'y pag unusual, kung unusual, ito ba'y suspicious transaction. Sabi naman nila, hindi naman suspicious yung transaction ng Office of the Vice President. Kaya naman, hindi sila nag-report sa AMLAC na mayroong suspicious transaction.
Dahil legal naman ang mga ito. Sabi nga ni Senator Robin Padilla, legal ba ang mga yan? So walang mga illegal. Legal ang transaction. Tapos, kung gano'n ang usapan, partner, sinabi, parang pinaboran pa ng witness nila na sinasabing walang ginagawa ang ating Vice Presidente. Legal eh. Pero pag sinabi niya, ay may illegal po dyan, base po sa aming pagsusuri. Kaya pinipilit po ng mga kalaban po, ng mga judge senator, na obviously, gusto lang kulayan itong Correct. impeachment, lalong-lalo itong mga tulpo, gusto lang idikit partner na, isipin mo, trabaho nga ng branch manager, magdeposito ka, mag-withdraw ka, hindi trabaho ng branch manager na maging investigador, pero ganun ang gustong ilabas nila. Di ba, partner? Ano ba to? Ngayon, napabor pa. At saka partner, meron ding napahayang senador partner. Aha! Sino yan? Si Bam Aquino na hindi nag-attend ng suna ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba na nag-attend si Bam? Hindi nag-attend ng suna eh. Oh. Nang tanungin si Ordonio ni Bam Aquino na sabi niya, meron bang suspicious na na transaction ng Office of the Vice President? Para bang gustong ipalabas ni Bam Aquino na sinabi ni Ordonio na meron siyang sinabing suspicious yung transaction ng OVP. Nilinaw po ni Ordonio na hindi po. Wala po siyang sinabing suspicious. Ang sinabi po niya unusual. Yun yung naging isa sa pinakamahalagang paglilinaw ng naturang witness na ang unusual does not automatically mean suspicious, partner. Partner, ganito yan. Oo. Pag sinabi ko kasi ganito yan eh. May mga katanungan na how's your life? As usual. Oo. How's your life? Unusual. Unusual. Yan, Parang kumusta ang love life mo? as usual. As usual. Pag sinabi mo, kamusta ang love life mo? Unusual. Unusual. Bakit? Break na kami. May gera. Ganon, Kayo. diba? Nagkasamaan na. Nagkasamaan ng loob yan. Oo. Di ba? Nag-away na kami, break na kami. Unusual na yan. So, yun ang the difference between usual and unusual and the suspicious. Oo. The suspicious is, pinaghihinalaan mo na yung withdraw na yun ay ginamit sa hindi magandang pamamaraan Correct. o maaring ito ay ibinulsa. Correct. Samantalang yung as usual partner is na nangyayari yan sa mga bangko naman eh. Kapag ka nagkaroon ng emergency. For Correct. example, dati ka lang ako, nag-withdraw lang ako ng 10,000. 10,000 tapos biglang nag-withdraw ka ng kalahating milyon. O, Yun yung unusual. Oo. Pero hihingaan ka ng paliwanag mga dokumento. Bago i-release yung withdrawal mo, hingian ka ng dokumento ng bangko. Bakit magwi-withdraw ka ng ganitong halaga? For example, bibili po kasi ako ng property. Oo. So ngayon, pag bibili ka ng property, hingian ka ng requirements. Partner, yung iba, kapag actually yung iba, hindi na humihingi na requirements eh. Oo. Yung iba hindi na, pag as long as ikaw mismo, ako may-ari, Oo. ako ang nandiyan, ID ko yan, withdraw ka yan. Oo. Wala nang tanong eh. Pero mga partner, hinihinga na ngayon partner. No? What for example, more than 500,000. Oh, Pera talaga? mo yan. Nadadamay ang mga inosente dyan eh. Hingihan ka ng mga dokumento. Pag bumili ka ng lupa, hingihan ka ng absolute deed of sale. Yung deed of sale na ikaw ay bumibili ng lupa bago nila i-release, partner. Tama. Ganong katindi, partner. Mm-mm. Bakit ba si Vice President Inday Sara nakasalang dyan? Dapat si Romualdez. Ay, oo. Pero bago partner, batiin ko muna nanonood ngayon. Ang masugid nating mga nanonood dyan sa Hong Kong, si Mama Irma Ong. At magandang hapon po sa inyo. At may mga komento nga siya dito na sabi niya nga, Sir Dan, normally nagtanong naman talaga yung bank pag mag-deposit ka ng malaking pera at mag-withdraw ng malaking pera. I have my experience. Ayun Correct. pala yun. Oo. Pag mga mayayaman, talagang may experience, ganyan. Kamukha ni Ma'am Irma Ong. Pero partner, hindi naman yan. Ibig sabihin na ganun laki yung pera, meron ng agad na anomalya na nangyayari. Ang anomalya mangyayari doon sa implementasyon. Titingnan ng gobyerno, meron bang hindi magandang implementasyon, saan ba nalagak ang pera na yan? Kasi na-question lamang si Vice President Inday Sara dyan dahil sa 11 days daw na ubos agad yung 125 million. At pinaliwanag yung partner kung paano ubos yun. Oo. Binayad sa mga utang. Correct. Pinagbabayad lahat sa mga utang yun.
Alangan naman may pera ka din, hindi ka pa. Partner, bawa ikaw may utang ka 1 milyon. Binigyan ka ng 1 milyon ngayon, ano gagawin mo? Bayad ko na. O, ibayad mo na, di ba? O, kahit na sinabing bibigyan lang kita na kapag ka hindi mo na ubos ng 10 araw, kailangan lang ibalik mo sa akin yung pera Oo, na yan. kasi patapos na kasi yun. I think ano yun, December 20 ba? 2023. Oo, Oo. na bigay yung pera. So dapat within 11 days ma-consume na yun ng Office of the Vice President. Pag hindi, mababalik yun sa Treasury. Siguro, dinidistribute na lahat sa mga opisina ni Vice President Inday Sara. Lalo na po, meron siyang satellite offices, Luzon, Visayas, and Mindanao. Doon talaga yan nalalagak. At lalo na, naging vice chair ba siya sa NTF-L Cup. Exactly. At saka sa DepEd, kinakalaban yung mga recruiter papuntang kabundukan. Partner, merong comment, partner? O, syempre, galing kay Glenda Garcia. Good PM po watching from Hong Kong. Ay, marami talagang nanonood dyan at kahit pumunta po kami ng Hong Kong. Shoutout po sa lahat po ng mga nagpa-picture sa amin. Abiyaan nyo sa susunod. Kasama na po namin si partner Bisnak dyan sa Hong Kong. Ayan. Pag hindi tayo pakulong ni Nyor. Galing kay Arlie 2991. Lumaki ang withdrawal kumpara sa dati nilang withdraw. Ayun. At saka napaka-irrelevance naman yung mga katanungan ni Ben Delo. Bakit daw dyan sa Shoe Boulevard si Vice President Inday Sara nag-open ng account? Eh, syempre, dyan yung opisina niya malapit, di ba? Anak ng kamuti naman. Oh. Sa Show Boulevard, malapit lang opisina ng OPP. Oh, malapit lang Alangan naman mag-open ka ng account sa Davao. Correct. Niloloko natin mga sarili natin dyan. Ewan ko, ano ba itong mga kalokohan na mga tanong na to, no? Ayan po ang nangyayari pong kaganapan sa impeachment trial, ika-10 araw. Ito po yung Article 1 of Impeachment patungkol po sa confidential funds and intelligence funds ng Office of the Vice President. Ano sa tingin ng partner? Nakapuntos ba tayo dito? Malaking puntos ng depensa dito, Padre. Alam mo, sabi ko nga kanina, Paul, ulit sasabihin, ano? In the way na hindi na nag-cross-examination, the defense panels is satisfied. Satisfied na sila kasi wala namang ground Oo, at wala kumbaga, silang nakikitang issue Oo, na mapabagsak si Inday doon. doon sa issue ng articles na yon. Correct. Irrelevant lahat. Kaya nga napapansin mo, wala ka na rin na objection. Minsan na nag-object eh. Doon lang kay Laila de Lima, yung Oo. Ay, objection. meron din pangalawa. Oo. Actually, hindi man pala objection, manifestation lang. Manifestation to, lang. To admit yung mga dokumento na siguro sabi niya, para matigil ka na diyan Oo. Congressman Chua. Legit Ina-admit na lang. namin lahat yan. Oh, totoo yan. So, Lahat yan sinasabi niya totoo. Ang tanong diyan, anong relevant yan dito sa kasong ito? Wala silang napatunayan. wala. Sa ngayon, so ang nakikita natin, pumapabor pa nga ho sa depensa. Ang maliwanag doon, ang mahalaga, walang suspicious transaction. Wala. Ito partner, talon tayo dito kay Martin Romualdez sa Ayan, Tacloban. Oh.